Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. At gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin, tayo pong lahat. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Tugon? Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Tugon? Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Tugon? Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi niyang naghahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Tugon? Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Tumayo ang lahat. Wikamoy aming diringin, wikamoy aming susundin, wikamoy
mo'y aming tutupin. Sinabi ng buuan, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan, kayo ay mababuhay, mga maliloob na tunay. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda at kung tutuusin, huling Biyernes para sa buwan ng Pebrero. At sa ating pong pagpapatuloy, kung saan, gaya ng nababanggit ko po, ay nakasentro sa pagbabalik loob, yung panawagan sa mga panahong ito, pagbabalik loob na makapagsisi, makahingi ng tawad sa atin pong mga kasalanan. Pero dito po sa ating narinig na pahayag na ating Panginoon mula kay San Mateo ay sinasabi nga po dito na huwag tayong tumulad sa mga iskriba at mga pariseyo na naiiwan lang sa mga ritual, sa mga panlabas na mga gawain o panlabas na pagsunod sa mga ritual na kanila pong nakasanayan na. Maari, pwede sa panahon natin ngayon, itong pagsisimba natin. So hindi sapat yung nagsisimba lang tayo at sinasabi natin, araw-araw naman akong nagsisimba. Okay, wala nang problema doon. Pero yung tanong, eto nga. Ang sabi ni Jesus, kung maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo. Pag sinabing kapatid, hindi lang yung kapatid. Yung kadugo, ito yung mga tao sa paligid natin, yung kapwa natin. Ulitin nga po, kung maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo ang iyong handog sa harap ng dambana
makipagkasundo ka sa Kanya. Narinig po ba? Ulitin ko po, no? Kung maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo. Kapatid, magulang, kaibigan, kapitbahay, kung sino man, no, na nakikilala mo. So, ang sabi ni Jesus, makipagkasundo ka sa Kanya. Bago pa mahuli ang lahat, bago pa tayo humarap sa hukom. At sino ang hukom? Sino ang hatol? Ang Diyos. Kaya nga isang grasya, no? Sabi ko po, nitong mga nakalipas, isang grasya na ihingin natin ay yung magkaroon tayo ng lakas ng loob, harapin yung mga taong nakagawa sa iyo ng hindi maganda. Pero ngayon, yung bahagi na hindi lang yung nakagawa sa iyo, no, ang lalapitan o ang lalapit, kundi kung ikaw mismo na gumawa, no, ay lalapit doon sa tao. Sa mga kwento natin, no, kwento ng buhay, minsan yung mga sama ng loob natin na nakabaon, na minsan talagang lilitaw at lalabas, yung mga sama ng loob na sinopres, yung mga samaan ng loob na para bang akala mo lang pinagwalang bahala mo, yung kala mo kinalimutan mo, hindi mo naman talaga kinalimutan. So, kailangan tayong magkaroon, no, parang sinasabi ito, magkaroon tayo ng initiative, magkusa. Kung alam natin, no, kaya nga habang may panahon, mag-reconcile. Bago mahuli ang lahat. Sa unang pagbasa, tingnan natin, saan ba tayo papunta? Pagdating ng pinakahuling bahagi ng buhay natin. Tayo ba yung mabuti na nagiging masama dahil lamang doon sa hindi natin pakikipag-ayos, pakikipagkasundo? O tayo yung masama na ngayon ay nare-realize natin na nagkamali tayo at gusto natin na ayusin. Gusto natin bumawi, gusto natin humingi ng tawad, kasi pinagsisihan na natin. So nasaan tayo doon? Masama na nagiging mabuti o yung mabuti na nagiging masama dahil lang sa sama ng loob? Dahil sa mga alitan o galit. Isang medyo mahirap, no, na gawain, kaya nga kailangan natin ng grasya ng Diyos. Ano gagawin natin? Tumatanda na tayo karamihan dito. Dadalawa na lang ang bata dito. Pero tayong mga tumatanda na, baka itinatago mo lang yung sama ng loob. O kaya naman, hindi ko alam, no? Yung bang, nahihiya ba tayo? O gusto lang natin mamuhay na sa pride? Kaya kahit alam mong nakagawa ka ng mali, hayaan mo na yan. Pero hindi talaga mahayaan. Kasi nandyan dala-dala mo, dinadala mo ng napakatagal na panahon. Magpasa hanggang ngayon, dala-dala mo yan. Pero sana po, no, gaya ng sinabi dito, kasi minsan, wala lang, no? Dahil nga hindi tayo matinong mag-isip noon, hindi natin naisip na nakasakit tayo, hindi natin naisip na nakaagrabyado tayo, pero yun nga sabi, kung malaman mo, no, kung malaman mo na may sama ng loob sa iyo, ikaw na mismo, para nang sa ganon, mapalaya mo ang iyong sarili, mapalaya nyo, at baka sakali, mapanumbalik, no, yung dating samahan. Pero nasa sayo kung hanggang kailan mo bibit-bitin, nasa sayo kung hanggang kailan mo yan dadalhin. Pero wag naman sana, no, kasi marami po
nagdala na ng ganyan sa hukay. Kaya yung mga buhay, hindi matahimik. Isa sabi na kahit mga kaluluwa, hindi matahimik eh. Kasi malinaw naman na kapag hindi natin nagawa ito, pagbabayaran natin. Hindi tayo makakalabas hanggat hindi nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. So para sa pananampalataya natin, kasi hindi ka naman masamang tao, no? Sinikap mo naman magpakabuti pero hindi mo lang naayos yung relasyon ninyo, hindi ka nakahingi ng tawad, hindi ka nakapagpatawad. Ang sitwasyon na ito, no, para bang sinasabi, yung pananampalataya natin na pagbabayaran natin pa rin doon sa purgatorio hanggang ma-purify tayo. So, gaano katagal? Kaya ngayon, habang nandito pa, buhay pa tayo, pagsumikapan natin na ayusin, makipagkasundo habang may panahon pa. Amen? Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan, naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ang mga kahilingan, mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling naman na buksan ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap
kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong pagdingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, inawahan kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingang sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father.